Oy, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Magsanabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banta. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boss. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman bididitya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka maglipat, dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man, walang katulad. Laging on point, parang sa barilang lakad. Rush fire, deal sniper. Big man, airsoft sniper. Sa presyo, tama sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big man, di mo kayang tapatan. Walang kaya-kaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panaro palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo lahat. Good evening mga Airsoft. Pagpasensyaan nyo na po, kadarating ko lang ng bahay. Galing ako sa Morong Rizal at saka sa Teresa Rizal. Nag-deliver tayo, nag-COD tayo sa ating mga Airsoft. Nakakapagtaka lang, no? Bakit ganon sa first time ko na-experience ton sa lugar ng Rizal. Ang baba ng signal. So, no choice ako, hindi ko na-i-roll yung dalawang live para sa ating ka-Airsoft, no? So, ang ginawa na lang namin, i-video na lang namin. Siguro, makikita nyo yun sa ating YouTube channel or dito sa mga page, no? Natin na, binidyo na lang namin, okay? Meron lang isang balita, no? Parang ewan ko, pero hindi kami makapag-upload ng video na
15 minutes pataas. Hindi ko lang alam, no? Bakit ganun? Baka may problema yung FB, baka may bug, or baka may bagong update. Pagpasensyahan nyo na po, no? I-reduce namin muna sa 15 minutes yung mga video, no? Yung mga hindi na ila-live, di ba? Gagawin na lang natin 15 minutes yun para ma-i-upload sa Facebook para mapanood ninyo. Okay? Ngayon mga Airsoft, review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Pagpasensyahan nyo na po eh. Ngayon lang po talaga ako dumating, so ayaw ko naman na hindi maidaos ang pagpare-review and unbox itong mga unit na to, no? Dire-diretso na po tayo. Simulan na po natin. John Pascual from John Pascual of Tugigaraw. Hello, bossing! Unit niya, mga ano to, mga latak, no, mga latak ng 2011 staccato. So meron pang nasingit, no. So kasi meron tayo nito high-end version na. So this is the standard version. And what is good and special about this, malalaman ninyo in just a while. Okay, next unit natin is for Arca Airsoft from Urdaneta, Pangasinan, Vinco Bono. Hello, bossing! Okay, unit niya, request niya is DMR na sniper rifle na HK M110A1. Okay, mga Airsoft, no? Napakalupit ito, napakabigat ito. Look, paso yung ay timbangan. Timbangin lang natin kung anong weight nito. Ay, no? Tingnan lang natin, ha? Kasi, bigat na bigat ako, okay? Yung unit, wala pang battery. So, wala pa rin mga bala. Ayan, ganyan. Hindi ko lang alam kung anong age ng ating bossing. Boss, ito, suggest ko lang pag ganito yung unit mo, mas maganda to siguro, lagyan natin ng rail at saka lagyan natin ng bipod, no? Sobrang bigat po niya, sa totoo lang, no? Mahirap siyang kargahin kung sakasakali. May ngalay factor, okay? At timbangin natin. Look, ano mo nga, paano ba to? Yan, picture lang matapos para makita nila sa camera. Siya ayaw tumayo. Sige, yan, muntik na. Picture. Okay. Ilan? 5.3 na yan. Oo. Ay, 5. 74. Hindi. 5.2. Ibig sabihin, 5,299. Ay, 74? 5,274 grams equals to 5.2 grams. Ay, 5.2 kilo. Okay, no? Napakabigat, di ba? Napakatindi ng unit. 5.2 kilo. Imagine mo na lang, bit mo 5.2 kilo, no? Yung mga ganitong unit, okay to. Okay to, lalo na kung ang gagamit medyo bata-bata, no? So, nasa mga millennial stage, mga between 30 to 40, ganun. Pwede to. Pero kung ang gagamit dito mga seniors, naku po, talaga naman, mahihirapan. Mahihirapan dahil mabibigatan, dahil napakabigat ng unit. Sabi mo na kay mama, wala pa hanggang ngayon. Sabi ko. No? Mahihirapan dahil napakabigat ng unit. Ngayon, kung ganito yung unit mo, I do suggest magkaroon to ng bipod dito sa harapan dito. Lalagyan natin, no? Kasi itong ganitong unit, dahil sa mahaba na siya, sa totoo lang lahat ng weight niya nandito eh. So since nandito yung weight niya,
ang laki ng chances na mangalay yung gagamit. Ayan, oh. Diba? Oh. Okay? Makikita nyo naman, diba? Ayan. Malaki yung chances, no? So, message mo ako, bossing, just in case na mapagdesisyonan mo, lagyan natin ito ng bipod. Hindi ka talaga mag-enjoy dito kung pang-a-assault mo to, no? This is not a assault rifle. This is a DMR rifle. Talagang mahaba siya. So, mas maganda yan kung may bipod dito, no? Na talagang nakatayo siya, no? Yun yung magbibigay ng pagiging stable dun sa unit mo kasi mabigat talaga siya. Imagine mo 5.2 kilo ang bigat niyan, no? Okay, so dire-diretso tayo mga airsoft. Review and unbox. Unahin natin itong staccato, no? This is a 2011. Oops, don't call this an STI. Okay? Kasi, oo, mukha talaga siyang STI. Hindi maikakaila. Pero, wala na po kasing STI. Okay? Pinalitan na po ng staccato yan. Wala ka nang makikita 2011 STI ganun kasi way back nagkaroon na ng rebranding ng name, no. So naglabas yung STI na kumpanya is nirebrand sa staccato. I don't know what happened, siguro binili yung kumpanya or what, 'di ba? Sinagip kasi nangyari yon yung bilihan na yon during the pandemic. Alam niyo naman during the pandemic maraming hindi nag-survive na business, no? Kaya yung STI is binili ng staccato. So, kaya ito, 2011, hindi STI, staccato. Okay? This is the unit, all black, matte black, napakaganda, napaka-elegante. But this is the standard unit only, no? Meron kasi nilabas, ay, full steel yata to. Look! Ay, hindi. Okay. Meron kasi inilabas na full steel version nito. So this is the standard CNC aluminum siya, no, yung materials niya. What is good and special about this? Hindi naman kasi naka-fix outer barrel lahat ng staccato dumating sa Pilipinas, no. Hindi siya naka-fix outer barrel, pero ito naka-fix outer barrel pa. At saka mapapansin nyo, yung barrel niya may wrap. Ayan, no, meron pang plastic wrap, no. Talagang premium na premium yung dating nitong unit na to. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-ripper type hapa rubber, at saka naka-enhance into big bore nozzle. Itong hawak na hawak. Itong hawak-hawak ko na unit. Okay? Naka-enhance into big bore nozzle, kaya expect na natin na medyo may kataasan ng FPS nito kumpara mo sa iba. Okay? Itong FPS nito, halimaw to, kumpara mo sa iba kasi upgraded tong unit na to. Okay? Kung yung unit nyo, hindi nyo naman sa amin nabili, don't expect too much regarding FPS kasi malamang sa malamang, hindi mataas ang FPS niyan. Ngayon, kung gusto nyo talaga na mataas na FPS, ini-upgrade po yan, no? Normally, ang isang pistol, ang FPS lang is between 300, 320, 340, depende sa unit, no? Diba? Pero sa atin, dahil natutunan natin kung paano yung mag-upgrade, natutunan natin kung paano yung magpa-stable ng unit. So, wala makakapigil sa pag-upgrade natin, no? Pero doon sa pag-upgrade natin, one thing is for sure na kahit in-upgrade natin, sigurado natin na tatagal yung unit. Yung iba kasi ina-upgrade ng walang kasiguraduhan, no? Tandaan nyo, yung unit, the more na pinapalakas nyo, the more na masakit ang ulo. Okay? Pero kung you do it the proper way, hindi sasakit ang ulo nyo. Okay? This is a 2011 staccato unit ng ating airsoft. John Pascual of Tugigaraw. Okay, so nakikita nyo naman palagi sa mga live ko, hindi tayo nagpapabaya sa silicone oil. Tatandaan nyo pag yung dealer ninyo hindi kayo pinapagamit ng silicone oil, isa lang ang ibig sabihin nun. Yung unit nyo gusto niya masira agad. Kasi pag nasira yung unit nyo, so continuous ang kitaan, continuous ang bentahan. Okay? Kaya pag magtaka na kayo bakit walang silicone oil? Bakit hindi allowed? Bakit hindi nyo kami pinapagamit? Pag hindi kayo pinapagamit, magtaka na kayo. Ibig sabihin gusto niya masira unit nyo. Okay? So ngayon, kasa natin yung unit.
Akin na muna yung magazine nito. Kasal natin yung unit spray natin sa slide stopper. Then, sprayan natin sa mismo nozzle. Okay ha, huwag kayong magtataka kung bakit mataas ang FPS nito kasi ito upgraded version. Okay? Naka-enhanced big bore nozzle na siya. Malakas na talaga. Okay, lagyan natin to ng silicone oil yung magazine. Press the valve, then spray. Then dito rin sa ilalim spray. Mga airsoft, yung nga palang staccato is good for 12 kg lang siya ha. Huwag niyong gagamitan ng 14 kg. 12 kg lang mga staccato, hindi siya supported ng 14 kg. Pag ginamitan niya ng 14 kg, maaling sa unang putok kaya, pero sa mga susunod baka hindi na no? So, okay. Chrono tayo, no? Okay, lagyan ko muna ng gas, upside down, then press down. 1, 2. May problema yung bulb, Wala naman. Okay? So, lagay tayo ng 0.20 grams kasi magkokrono tayo. Tatandaan nyo sa tuwing magkokrono kayo, para makuha nyo yung eksaktong standard unit of measurement, yung result, kailangan 0.20 grams. Huwag kayo magkokrono ng mas mataas sa 0.20 grams. Okay? Then, ayan. After ng 0.20 grams, mapapansin nyo, nilagyan ko na ng 0.30 grams. Kasi, yun na yung firing natin. Para dire-diretso. Okay? Mga airsoft, 2011 staccato upgraded version. Fixed outer barrel, fine-tuning trigger job, hammer protection pad, at saka premium hop-up rubber, at saka naka-enhanced big bore nozzle. Firing! 2011 staccato, 482 FPS. Zoom nyo na lang. 482. Normal na FPS dito, 340 482. 476 FPS, 2011 staccato. 472 FPS, 2011 staccato. 473 FPS, 2011 staccato. 468 FPS, 2011 staccato, upgraded dito sa Big Man Hobby Shop. Okay? Yan. Kita nyo naman ha. Talaga naman, no? Kaya ako, proud na proud ako sa mga upgrade natin kasi sigurado ko yung unit, mag-e-enjoy yung ka-airsoft natin Okay? Sir John Pascual of Tugigaraw Bossing. Ito na po yung unit mo. Firing na po natin. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, pull back, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Kay Sir John Pascual, just in case na gusto na ipang-compete mo to, kung gusto mong i-bypass natin yung beaver, pwede natin i-bypass para hindi mo na kailangang pigain. Okay? Kasi cause of delay, yung beaver, pag pinipiga mo pa di ba? Pag pinipiga mo, cause of delay. Pag ipang-compete mo, ipang-practical shoot mo, bypass natin to. Nandiyan pa rin naman yung beaver. Nandiyan pa rin, kaya lang nakapiga na yan. No? Pwede natin gawin yun, libre lang. Just in case na gusto mo, message mo ako. Okay? Tapos, naka-fine tuning, naka-trigger job to. Nagpaputok tayo kanina 23 rounds. Nirequest kasi ng bossing natin, gusto niya mataas FPS pero low consumption. Ito na po yun. No? So, bali, may tumatawag, no? Tumatawag, no? Okay, no? So, ito na po yun. Nagpaputok tayo 23 rounds. Nilagyan natin. Nakita nyo naman on camera, 2 seconds. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nakita nyo naman, nakapag 30 rounds na tayo, di ba?
Dire-diretso natin, pero lumalamig ang magazine natin kasi nasa aircon tayo eh, no? So, nakakapag 30 rounds na tayo, diretso pa rin, fire pa rin tayo, ha? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, nakita nyo naman, 40, no? Nakapag 40 rounds na tayo, pumutok na siya ng 40 rounds, pero ang nilagay natin gas 2 seconds only. Diba? Bakit ganun? Kasi yung unit is upgraded. Hindi na siya ordinaryong unit na out of the box. Upgraded na siya, kaya talagang matipid siya. Matipid siya, biruin mo ha, napakatipid niya sa gas, pero ang FPS niya 486 kanina. Di ba? Napakalakas nun, napakatindi nun. Firing. 40, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 40 plus 10, 50 rounds na. Okay? Pumutok na siya ng 50 rounds. So, napakatipid, di ba? Pumutok siya ng 50 rounds, pero kung matatandaan ninyo, nilagyan natin siya 2 seconds only. 2 seconds lang ng gas. Ganon siya katipid, ganon siya kagandang gamitin. Kasi bakit? Nag-e-enjoy ka na, dahil malakas siya, nag-e-enjoy ka na kasi upgraded siya, accurate siya, nag-e-enjoy ka na dahil matibay siya, tapos nag-e-enjoy ka na dahil matipid siya sa gas. Di ba? Hindi ka mamumulubi sa gas. Kasi yung 2 seconds mo, nakaka-50 rounds na. Tignan natin kung kaya pa niya, kung meron pa. 50, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 50. 2 seconds of gas. Tandaan nyo to ha. 2 seconds of gas. Nakakailan na siya. Di ba? 60. Oh. 2 seconds of gas lang yan, ha? Good evening, Sir Robert, no? Okay, magkano to, bossing? Bossing PM po kayo. Roy Jose, good evening, Sir Bigman. Good evening, Sir Roy. Sir, what time open ng shop at close ng shop? Open po kami ng 8 in the morning. Nagko-close po kami ng 10 to 11 PM in the evening, no? So, yun po yung oras ng shop, no? Okay, so nakita nyo naman, di ba? Nakaka-60 na siya. 60 rounds na ang pinuputok niya. Okay? 2 seconds lang na gas na nilagay natin. Tingnan natin, baka kaya pa. 60, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 67. Yung 2 seconds mo na gas, 67 rounds para sa isang 2011. Considering naka-big bore nozzle to. Hindi kayang gawin niya ng ibang unit. Unit lang ng Bigman. Okay, unit natin Airsoft. John Pascual, op to Gigaraw. 486 FPS. 2 seconds of gas. Pumutok ng 67 rounds. Napakalupit, napakasarap. Matipid, matibay, matikas, maangas. Unit ating Airsoft, John Pascual, op to Gigaraw. Thank you, bossing. Ito na po yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin and for our main event. Okay, unit ng ating Airsoft, Vinco Bono of Urdaneta, Pangasinan. Okay, ito na. Ayaw kong hawakan kasi nakakangalay. Pucha, ang laki-laki. Nakita nyo naman kanina, tinimbang natin 5.2 kilo. Diba? Ganun kabigat yung unit na to. This unit is a full metal unit. Mula ulo hanggang baba. Lahat metal, no? Ultimo mga screw niya, lahat metal. Maliban lang syempre sa grip. Ang grip kasi hindi pwedeng i-metal kasi magiging madulas, no? At saka sa buttstock. Pero the rest metal. Okay? Ngayon, itong unit na to, nagkakamal siya ng pinakamataas na klase ng gearbox. No? Naka version 3 gearbox na to
na reinforced gearbox. Itong unit na to masasabi natin talaga naman na hindi siya masasabing pang-assault, no? Pang-sniper po ito. This is a DMR sniper rifle. So hindi pa siya fully set up, hindi pa siya naka tight barrel at saka hindi pa siya naka suppressor. So eventually kung gustong i-full upgrade ng ating bossing, pwede pa. May ilalakas pa siya. Okay? Normally, ang FPS ng mga rifle, nakikita nyo naman, is between 380 to 400. Hindi ko lang sure to dahil pinalitan natin ng spring kanina. Magkakaalaman po tayo. Okay? Again, 5.2 kilos. Napakatindi, napakabigat. Bossing, kung gusto mo lagyan natin siya ng bipod para mag-enjoy ka. Hindi ka mag-enjoy dito pag hindi ito naka-bipod, no? Kasi talagang mabigat siya. Actually, pag nag-bipod ka, hindi naman masagwa ang itsura. Pakitaan kita ng unit na naka-bipod, ha? Hindi masagwa ang itsura, no? Ito, example dito ng DMR. This is a 700 FPS. Medyo talagang malalim na yung upgrade nito, no? Hindi na pipitsuging upgrade talaga to. Lahat ng kinasa rito, pag-aari ito ng isang well-known na politiko na taga-norte. Okay, so, napakatindi ng upgrade dito. Ganito itsura niya pag naka-bipod. Yan. Okay? Kasi ito, nakapatong lang yan sa lamesa, then sumisipat-sipat ka lang. Pag gusto mong, ayaw mong gamitin bipod, pwede mong i-fold. Yan, ganyan. Ano? Kaya lang, sa totoo lang, mabigat talaga to. Pag mga DMR, expected nyo na mabigat. Katulad nito, ito, tumitimbang to ng 4.5 kilo. To. HK din to. This one is 5.2 kilo. Sabihin ko nga pala sa inyo, mostly of the magaganda na mga DMR setup is from the HK, no? HK family, matitikas, maaangas yung mga setup kasi ng HK, no? Pero, kung ipang-a-assault mo, hindi ko ganong bet ang mga HK. Pero, the best na the best talaga sila sa DMR setup. Okay? Ayan, kaya katulad dito, kita nyo, DMR setup, ayan. Ganito yung itsura ng bipod, ha? Ayan. Ayan, okay? So, napakaganda, napakaangas nito, napakatikas. Kaya kung gusto mo, sabihan mo lang ako. Lagyan natin ng bipod. Hindi sa gusto lang kitang bentahan, boss, ha? Kaya bumili ka, kaya hindi, okay lang ng bipod. Kaya ako lang sinasabi na maglagay tayong bipod. Sobrang bigat ng unit, no? 5.2 kilo. Kahit matapad ka, hindi mo kayang isipat yan ng 5 minuto, eh. Di ba? Mga ngalay yung mga braso mo sa bigat niya. Kaya, ayun, kung may edad ka na, hindi ko kasi alam kung may edad yung bossing natin, eh, no? So, kung may edad ka na, putya, may hihirapan ka talaga dito. Okay? Ngayon, special type magazine ang meron siya. Makikita nyo, akala nyo, parang totoo, no? Kasi makikita nyo, may mga bala, no? Itong magazine na to, walang opening sa ibaba, wala ring kinakamot sa baba. This is an injectable type magazine. Okay, lagyan natin ng... by the way, no, ang gagamitin mong bala rito is 0.40 pataas. 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60 pataas, no? Kasi sa taglay na upgrade nito, talagang napakatindi po niya, ha? Ngayon, lagyan natin ng bala using a reloader. Hirap pa. Ito pala. No? Maglagay tayo ng bala, mga Airsoft, using a reloader, no? So, gamit tayo ng .30 lang kasi wala akong reading, .30. Yan. Tusok mo lang, then pump ka lang. Ayan, no? Maximum rounds na pwede mong ilagay rito is, hindi kasi pang assault. Umipit pa. Hindi kasi pang assault to. So, hindi mo kailangan masyado maraming bala. Actually, pero may rapid fire function pa rin siya, no? Ngayon, lagyan natin ng .20 para makrono natin. Ayan, ha. Ulitin ko lang, ha. Mahihirapan kayo pag pang-assault to. Talagang nakasetup to as DMR. So, okay. So, okay. Ngayon, pasok natin yung... Sige na, mamaya na. Pasok natin magazine. Pero, nagkamali ako. Wala pa palang battery. Okay, ang battery ibibigay ko is nasa upgraded na battery.
Ano dito, Papa? Kunin mo. Hindi ko matanggal yung back niya. Sige, sige, kunin mo, kunin mo. Dahil ko wala akong battery mga Karso pa, hindi pala naalis yung battery. Hawakan mo to doon. Hawakan mo, mabigat siya. Balik mo na lang. Okay, so ang ibibigay kong battery sa iyo, bossing, is the upgraded version of the battery, the Lipoly, no? Pag binigyan kasi kita ng ordinary, ang kasama kasi nitong battery, ordinary lang. Ngayon, ang problema, dahil tinindihan natin yung spring, mahihirapan yung battery na pigain yung motor niya, na paikutin yung gear. So, magtataas tayo ng battery. Sa ngayon, okay na yung discharge rate nitong battery na to. So, kung tawagin to Tutsi. Okay na yung discharge rate nito, wag mo na munang tataasan pa kasi may ilalakas pa yung unit na to eh. No, may ilalakas pa. Magtaas ka pag inabot na natin yung full upgrade niya. Pero for now, ito lang muna kasi para sa kaalaman ng lahat, meron tinatawag na power immunity, no? Pag yung unit mo nasanay dun sa malakas na battery, paano kung hindi ka pa pala naka full upgrade at nag-upgrade ka? Yung system mo, ang kinilala niya na yung malakas. So, maghahanap pa siya ng pinakamas malakas pa, which is limitado lang rin kasi ang battery na pwedeng naka-prepare na gamitin sa airsoft, no? So, kaya ito yung battery, upgraded version na rin naman to. So, paano ba maglalagay ng battery sa napakalaki unit na to? Kunin mo lang, twist mo lang. Okay, ayun. Then, ito yung mismong plug niya. Patong lang nga natin. Hawak nga, look. Ito 5.2 kilo. Ang hirap ano eh. Then, to, pasok lang natin. Then, ipa-plug lang natin. Okay? Ayan, pag na-plug na natin, secure lang all the wire. Siguraduhin walang maiipit. Then, balik natin to. Okay, that's it. Okay? Ngayon, single fire. To. Meron siyang selector dito. Whether safe, single fire, and rapid fire. Ambient, ibig sabihin, kabilaan. Kung kaliwete ka, pwede mo rin siyang i-access dito. Okay? Yan ngayon, single fire natin. Tapos ito nakakalibrate na to, bahala ka na bossing ha. Okay? Chrono test natin mga Airsoft ha, para makita nyo, para malaman din natin kung gaano kalakas, no? So, normal FPS 400, 420. Siguro sumasagad na yung 430. Pero after natin ma-upgrade, tignan natin kung ilang FPS siya. Okay? Look, kunin mo. Firing! Isa pa. Firing! Okay, sige. 475. May ilalakas pa to. Okay? Nakita niyo yung kanina ko, yung kanina pinakita ko 700 FPS yun. All out upgrade yun. Lahat talaga upgraded din, no? Ito kasi, nag-adjust lang tayo ng spring. Kung gusto mo pang palakasin pa natin, patungtungin natin 500 to 550, let me know. Okay? Firing! 474. 474, firing! 476. 476, firing! 476.6. So, stable siya sa 470 something, no? Mga Karso pa, pinag-uusapan natin FPS 400 to 420 lang. Pero na-470 natin siya. Malaking bagay na po yun. Kasi hindi, tulad nga nasabi ko sa una, hindi pa full upgrade to. Ang gusto lang ng bossing natin, above siya dun sa standard, which is the standard is the 400 and 420. So, pinor-50 natin. Hindi pa to full upgrade. Itong unit na to, kayang patungtungin to ng 700 FPS. Tulad nung isa kanina. Kasi HK to eh. Okay? Ngayon, firing po tayo po siya. Bigat talaga. Bossing, again lagyan natin to ng bipod para mag-enjoy ka. Ang bigat talaga niya, 5.2 kilo. Firing. Single fire. Firing. Single. Rapid fire natin. Rapid fire.
Napakasarap, napakalupit ng unit ng ating Airsoft Bingko Bono, Urdaneta, Pangasinan. Okay, sabi ni Vince Da Vinci, good evening po, sir. How much yan, sir? PM po kayo, Sir Vince, no? Jonathan Marilla Micor, shout out, Sir Bigman. Shout out, Sir Jonathan. Watching from Agapan, Nueva Ecija. Okay, no? Pero ewan, mga magkano po siya, bossing. Salamat po. Ken, Eusebio, PM ka po para malaman mo yung details. Pag nag-usap tayo, pag nagbentahan tayo sa comment section, bossing, baka scamming ka ng mga scammer. Eh. Okay? Ngayon, every time matatapos maglaro, always remove the magazine. To. Sana? To. Ay, sorry. To pala. To. Press lang. Okay, then, clear the chamber. Palagi yon. Kailangan mo i-clear yung chamber para safety yung unit, safety ka rin. After you clear the chamber, ito yung pinaka-importante sa lahat na hindi tinuturo ng iba, pero itinuturo ko. I-rest mo yung spring. Yung spring yan mula rito hanggang dito. Pero dahil nag-fire tayo, ngayon nakapigayan. Pag ito tinabi mo nakapiga, yung 476 na upgrade natin, magdadrop yun into 430. Tapos magdadrop into 400. Bandang huli, nasayang yung upgrade. No? Kaya kailangan i-re-rest mo. Lalagay mo siya sa rapid fire, press mo ng 1 seconds, then single fire, then put, isa pa. Put it back to safe. Lagay mo kagad sa safe. Okay? Dapat ang baril lagi nasa safe para just in case mapindot, walang mangyayaring aksidente, walang mangyayaring how do you call this? Walang aksidente or walang tatamaan, no? Just kasi syempre hangga't maaari, baril pa rin to. Okay? So, kahit sabihin mong airsoft, 1:1 replica siya ng tunay, pwede talaga siyang makasakit. Pwedeng bumutas, lalo na pag mga yung unit upgraded. Okay? Ayun, unit natin airsoft, Bingko Bono, Urdaneta, Pangasinan, napakaganda, napakalupit. The HK M110A. Okay, no? DMR Sniper Rifle. Okay, unit na natin airsoft, Urdaneta, Pangasinan, Bingko Bono. Okay, mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.